namimisa na. Ayun, may sisiw na. Ayun. Ito. Mukhang tingnan natin kung nanunuka po sila nito, no? Ayun. Ito, nakahiga. Mahina pa lang yung isa. Yun. Yung isa. Uy. Ayun. Open na. Kumuha tayo ng isa. Hello mga kasulibay, isang mapagpalang araw pong muli sa inyo. Muli, nandito ako sa aking alagaan ng pato o bibi upang may update ko na naman po kayo mga kasulibay at makapagbigay na naman ako ng konting tip po sa pag-aalaga. Although marami pong katulad ko na nagbablog tungkol sa mga alagang Muscovy duck, pero siyempre, iba yung kanilang idea, iba yung aking idea, mga pamamaraan. At kapag napagsama-sama po yun, doon sa mga bagong mag-aalaga, ay magiging successful po yung kanilang pag-aalaga ng pato. So ngayon mga sulibay, nakikita nyo sa aking likuran yun ang aking bunso at saka si Mrs. At sinamahan nila ako dito. Ngayon kumakaway. At yung aking isang dalagitay ayun din, nasa labas ng bakod ng aking alagaan. At kung minsan po mga sulibay wala ako dito, sila ang nagpapakain ng aking mga alaga dahil may mga pinupuntahan tayo. So ngayon mga sulibay, samahan niyo akong muli para i-update natin itong aking alagaan. Silipin po natin. Ito ay naglilimlim na. Ito po. Ito ay itlog pa lamang. Ayan, naglilimlim. Dalawa po ata sila. Ayan. At doon po sa likod. So anyway, sa araw na ito mga sulibay ay atin pong ibabahagi sa inyo yung tungkol sa paglilimlim ng ating alagang pato. Dito pinakita ko ito nung nakaraan habang naglilimlim pa lamang. Ito, nagsisipaglimlim na ito at namimisa na. Ayun, may sisiw na. Ayun. Ito. Mukhang tingnan natin kung nanunuka po sila nito, no? Ayun. Ito, nakahiga. Mahina pa lang yung isa. Yun. Yung isa. Uy. Ayun. Open na. Kumuha tayo ng isa. At ito nakalabas na yung tuka. Ayan. So mga ilang sandali na ito. Hanggat mamaya ayun tumutunog. Ayun. Ayan. So ibabalik natin siya mga sulibay, no? Ayan. Ibabalik natin. Tintayin natin. Ito yung mapisa. Tingnan natin kung mayroon ng sisiw na napisa dito. Nandun sa loob may nakita na ako kanina. So anyway mga sulibay, ang ibabahagi ko ay normal lamang po pala mga sulibay na kapag naglilimlim sila ay 2 hanggang 3, depende doon sa itlog na nililimliman nila. Pag alam nilang sila may itlog, sila maglilimlim. Ayun. Tulad nito, siguro mag-isa lang siyang nangitlog dito kaya isa lang siya na naglilimlim. Mayroon tayong ibabahagi sa inyo mga sulibay tungkol sa paglilimlim ng ating alagang Muscovy duck, ano? Mapapansin natin pag tayo magpapakain sa ating mga alaga ay kahit sila naglilimlim ay luluwas yan, lalabas ng kanilang pugad at ang kanilang gagawin ay para kumain. Ayun. At pagkatapos nilang kumain, sila ay muling babalik sa pugad para maglimlim na muli. Pero kapag malapit na pong mamisa
ang ating alagang Muscovy o yung inahin, ang kalimitang ginagawa nila o mapapansin ninyo ay hindi na po sila basta lumalabas. Hindi na nila iniiwan yung kanilang itlog. Yun. So, hindi ninyo gaanong mapapansin na tamad na sila o mapapansin niyo na tamad na silang lumabas ng kanilang pugad na pinaglilimliman. Dahil pinoprotektahan na nila yung sisiw na mapipisa. Kanya halos sa maghapon hindi po sila lalabas niyan. Hihintay nila na mapisa lahat yung itlog na kanilang nililimliman. At ang paglilimlim nila mga kasulibay, ayon sa aking pag-obserba, at umaabot lamang ito ng 2 araw. Kapag gusto sa paglilimlim, ang nangyayari, kapag namisa sila ngayon, sunod-sunod na yon. Hanggang kinabukasan, asahan ninyo ay mapipisa niya ang lahat ng itlog na kanyang nalimliman o kanilang nalimliman. Yun. At kapag ang inahin naman po mga sulibay ay maglilimlim na o ayaw ng mangitlog, isa ring palatandaan na ito'y maglilimlim na ay tumatakbo na ito sa barako. Ayaw na itong palapit sa barako. Kaya iiwas na po yon para siya ay hindi na kastahin ng barako. At ganun din, kapag siya naglilimlim na mga sulibay, kalimitan mapapansin ninyo o natin na sila ay naglalagas ng balahibo. O, katulad nito, maraming nalagas na balahibo nila. At ang makikita ninyo sa mga inahin ay numinipis yung kanilang balahibo. Nawawala yung pagkakintab ng kanilang balahibo, katulad nito mga kasulibay. Ito po ay nangingitlog at kasalukuyan o kasalukuyan pa lang nangingitlog at mga ilang araw ay magsisipagliblim na rin yan mga sulibay. Ayan. Ang kusa nilang binubunot ang kanilang balahibo upang siyang ipantatakip nila sa itlog tuwing sila ay matapos na mangitlog. So ayan po mga sulibay, no? Magtataka kayo, akala ninyo nagkakaroon na ng sakit ang ating alagang Muscovy, ang ating alagang bibi o pato. Bakit nalulugas ang kanilang balahibo? Yun po ay kusa nilang tinutuka at binubunot mula sa kanilang katawan. So ayan, papasok na yung isa doon, maglilimlim na po yun siguro. Ayun, pumasok na yung isa doon sa isang pugad. Ayan. Ito mukhang makikisali sa paglilimlim. Diyan, 2 pong naglilimlim sa isang pugad dahil napakaraming itlog po mga sulibay. Anyway, naka-ready na yung ating kulungan ng sisiw. Ayan. Kapag namisa o kompleto na pong napisa ng inahin yung mga itlog niya at naging sisiw na, dito po natin ilalagay itong magsisilbing nursery. Ayan, 2 box po ito, may division siya. Ayan. 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 Tumutulong sa akin itong aking bunso. Talagang aking hilig ay nakakahiligan din niya. Yun. Ayan, screen po ang nilagay natin dito, ano? Ayan. Coated screen para hindi po kalawangin. Kaya po natin ilalagay dito dahil na-experience ko po noong nakaraan ay agad kong inilagay ang mga napisang sisiw dito sa ginawa kong nursery noon. Yan, kung saan ang lahat ng bagong pisang sisiw ay inililipat ko na kaagad dito. Pero hindi ko namalayan bakit ka kung may namamatay na mga sisiw. Minsan wala ng ulo. Minsan ay
wala nang butas ang kanilang bituka. Yung pala ay may mga predator. Yun po ay ang daga. Yung mga malalaking daga po na nanggagaling minsan sa bubong. Ayan. O di kaya galing dyan sa medyo masukal sa kabila. Mga kakahuyan, mga dahon-dahon. Sila ay pumupunta dito at kinakain yung maliliit pang sisiw. Kaya po kinailangan natin na gawin ito. Gumawa ng kanilang puwerteng kulungan. Hanggang sa makadalawang linggo po sila rito. So after 2 weeks po, ang gagawin ko ay saka ko sila ililipat dito. Yun. So ito po yung panahon mga kasulibay na magpaparami tayong muli ng ating alagang Muscovy duck. At nitong nakaraan sabi ko nga marami akong nabenta. At dinidispose ko yung mga barako pero marami pa rin. Itong barako sobra pa rin sila. Ayun. Siguro 12 pa po itong natirang barako. Ayan. At ito pa po pala mga kasulibay, no? Lumipat ako dito sa kulungan ng mga manok. At ibabahagi ko rin sa inyo yung isang bagay na kumbaga ginagawa nating alternatibo o ginagawa nating pang-incubator yung mga inahing manok na makukulit, talagang masisipag na maglimlim, ano. Dito na experience ko rin o ginawa ko na nagpalimlim ako dito ng itlog ng pato. At 3 days ago ay napisa na po sila. So yung naglimlim na inahin ay nakakulong pa rin siya rito. Ayan, mayroon pa siyang natirang nililimliman. Ayan po siya. So inilipat ko po dito at dahil mayroon pang ilang itlog na natira na hindi pa napipisa. And then yung pong napisa niya ay inilagay ko dito. Ayan. Ayun po. So maraming sisiw na. So itlog ng pato, ang naglimlim ay manok. At ito po naman ay ayan, unang araw pa lang o ikalawang araw pa lang o mga kagabi napisa itong ilang piraso. 4. At ang naglilimlim po niyan mga sulibay ay itong isang manok. Ayan. Ayun. Para hindi po niya maapakan, kanya po inihiwalay na kagad namin. Ayan. Dito mayroon pang matapang po ito. Ayan. Ayan, oh. Kasalukuyan pa pong namimisa. Ayun, may mga biyak na yung may crack na po yung mga itlog. Ayan, marami pa po yan. Oh, so hindi po sabay-sabay ang pamimisa ng mga itlog. So siyempre iba pa rin yung pato ang maglilimlim dahil sabay-sabay, dahil mainit yung katawan ng pato, kaysa dito sa manok ay hindi po sabay-sabay ang araw ng pamimisa ng mga nililimang itlog. So marami-rami rin po ito mga sulibay, no? Ayan. Ito. So, dito lang po muna nilagyan ko ng dayami para mainit yung kanilang tutuntungan. At ito mayroon ng chick booster na kanilang pagkain at tubig. Ayan. So dito po muna sila mga sulibay ng lalagay po muna natin sila rito ng hanggang 10 araw o 2 linggo na mismo. 2 linggo na po mismo upang lumakas sila. Yun. Well, ayan po mga sulibay, no? Nabahaginan ko kayo ng tungkol sa aking pag-aalaga ng pato at pagpapapisa ng kanilang itlog. At naway nakatulong ito o makatulong ito sa inyo, sa mga bagong mag-aalaga ng Muscovy duck. So mga sulibay, hanggang sa muli, naway patuloy kayong sumubaybay at tumangkilik sa aking channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay subscribe na po kayo. At kung sakali po kayo napadaan lamang dito sa aking channel ay panoorin niyo po ang bawat video na aking ina-upload upang kayo magkaroon ng karagdagang ideya, lalong-lalo na po sa pag-aalaga ng Muscovy duck. So muli, thank you so much and mabuhay po sa inyong lahat. God bless.